Ayan. So, learn to trust God. Ayan, so bakit upuan yung background natin, 'di ba? So, ibig sabihin nito is, yung maker, for example, yung chair maker, 'di ba? Kapag gumawa siya ng kanyang obra maestra na upuan, siyempre iti-test niya 'to, upuan niya. 'Di ba kung matibay ba ang gawa ko, "Uy, hindi pa, aayusin ko 'tong kabila." Ay, yung gulong aayusin ko or yung hawakan aayusin ko, o yung sandalan para ano and then uupuan, 'di ba? Gano'n naman talaga kapagka ano, hindi mo puwedeng basta i-release, "Okey, ito na yung invention ko, sige gamitin 'yan, maganda 'yan, okey na 'yan, 'di ko 'yan tinest pero maganda 'yan." 'Di ba? Hindi mo puwedeng sabihin gano'n. But as a creator, 'di ba? We are all being, tested as a creation. 'Di ba kaya nga nandun yung tiwala. So ikaw ba uupo ka sa isang upuan na hindi ka nagtitiwala, na ang tingin, "Naku, uupo pala ako dito kita ko na yung ano, yung paa niya mukhang bibigay na, ba't uupuan ko pa?" 'Di ba? Diyan sa mga kung nakaupo ka ngayon or nakahiga ka, 'di ba comfortable, yes. 'Di ba? Kasi may tiwala ka diyan sa inuupuan mo or hinihigaan mo. 'Di ba nandun yung iyong, pagtitiwala. Hmm. So ganun din ang pagtitiwala natin sa Panginoon, 'di ba? Tayo ay pinagkatiwalaan niya na, "Okey, gawa ko 'to, matibay 'to, ayos 'to." 'Di ba? Upuan man 'to ng 100 kilong mama, hindi 'to babagsak. 'Di ba or 2 kilong mama, hindi 'to babagsak kasi alam ko yung capacity niyan, alam ko yung tibay niyan. 'Di ba? At kaya naman, since pinagkatiwalaan tayo ng Lord, we also trust in Him, 'di ba? So, tuloy na natin, ayan. Alright, so ang verse natin for today is from Philippians 4:6. So, sino bang gusto magbasa? Brother Edmond, can you read this? Oh, nami-miss na ni Brother Edmond magbasa, eh. Ay, Oh, baka wala na si Brother Edmond. Sige, Brother Ren, ikaw na lang. sige. Philippians 4:6. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer our prayers and requests to God. Amen. Thank you, bro. Ayan, so yun pa lang 'no, verse pa lang is, sigurado na. Don't worry about anything. Ano ba yang pinag-aalalahanan mo, 'di ba? But pray about everything. 'Di ba kung may temptation ka na mag-worry, pray agad. 'Di ba it's our as a follower of the Lord, it's our first instinct, yung impulse natin. Alam mo yung pagka mapupuwing siya, iiwas na yung mata. First impulse natin is to pray. Naku Lord, magkakaganito ako, oh, pray agad, tulungan mo ako. 'Di ba? Or naku Lord, may ganito kaming ano, naku tulungan mo ako or help mo ako, give me strength, wisdom. 'Di ba yun yung ating unang reaction? 'Di ba yun yung unang response natin when it comes to may dadating na ipag-wo-worry natin, 'di ba? And mas maganda yung sunod, with thankful hearts, offer up your prayers and request to God. 'Di ba, hindi pa nga dumadating Lord, eh. Hindi, nag-aalala pa ako, nandito pa ako, eh, sa ano, eh, wala ano, eh, pagte-thankful ko. Pero sabi dito is magpasalamat ka na. Why? Because of your faith na you have a big God. 'Di ba, He's an awesome creator of the universe, God. And that request, do you think hindi niya kayang ibigay? 'Di ba, eh, yung anak niya nga na nag-iisa, He died for you to save you from your sins, from our sins. 'Di ba, naibigay niya, eh, how much more pa yung hinihingi mo, 'di ba? Eh, isang pitik niya lang kaya niyang ibigay kaya you should thank Him agad. 'Di ba kahit hindi pa nangyayari because all our prayers have answers. 'Di ba, naalala niyo yung yes, no, I have something better for you and wait, 'di ba? So, may answer lahat, 'di ba? So, napakaganda na magpasalamat kaya nga napakaganda ng thankful heart attitude na kahit hindi mo pa alam kung ano yung mangyayari sa future,
alam mo na nandun na si Lord. Kasi kita niya yun eh. Alam mo na may gagawin na si Lord. Alam mo na you will be amazed. 'Di ba? Dahil nandun si Lord, kasama mo siya and it will be kumbaga mind-blowing because the Lord is there and He will uh, magtatagumpayan natin yun. Amen? Ayan, so sabi nga ni Paul, don't worry about anything but pray about everything. With thankful hearts, offer your prayers. So inulit niya lang. Then because you belong to Christ, ikaw yun, lahat tayo, 'di ba, as we accepted the Lord, because you belong to Christ Jesus, God will bless you, 'di ba? Kita mo to kaya nga magpapasalamat ka na eh. Because God will bless you with ano, peace. Kasi Lord, alala ko to, ganito, may sakit ako, ano kayang mangyayari sa akin, 'di ba? We're tempted to worry or nako, may bayarin na naman ako, ano kayang gagawin ko? Pero yung peace na yon, God will bless that peace to you. It will be given to you. Why? Because of your faith in God. 'Di ba na alam mo na ang Lord natin ay promise keeper. Ang Lord natin ay matinding sandigan natin, 'di ba? Cornerstone and the most powerful creator of the universe, 'di ba? And this peace that no one can completely understand. Di mo ba? Ito yung peace that surpass all understanding. 'Di ba na kahit sa mga testimony no? Sa mga testimony natin, parang mapapansin mo ba na may mga pinagdadaanan tayo, na may mga kapansanan tayo na nagpapasalamat sa araw-araw. Ilan kayang tao ang paggising pa lang aligagana na, "Oh, naku magsasayang na ako, naku magluluto na ako, papasok ng mga bata." 'Di ba? Maraming mga iniisip pero kayo na paggising pa lang, "Lord, thank you for today." Oh, ang sarap huminga. Thank you Lord, may mission pa ako today. Oh, thank you Lord, may chance pa ako na mag-repent sa aking mga kasalanan today. Oh, thank you Lord at may nahigaan akong bed, 'di ba? Or may unan ako or hindi ako nilamig or hindi ako nainitan sa magdamag. Thank you Lord nakatulog ako, 'di ba? Mas malalim pa diyan yung peace that surpasses all understanding na talagang may kapayapaan ka pero hindi mo maintindihan, 'di ba? Because of your faith in God. 'Di ba na alam ko ngayon hindi pa nangyayari pero alam ko si Lord, He is at work. He is in control of this situation. 'Di ba? Kaya napakasarap na magpasalamat agad sa kanya, 'di ba? In all our circumstance. Ayan. So, ang ayan. Okay. Alright. So sabi nga sa Philippians 4:16-7, and this peace will control the way you think and feel. 'Di ba? Ito yung peace na dapat naiinis ka na eh, dapat galit ka na eh, dapat aligaga ka na eh, dapat worried ka na eh. Pero bakit hindi pa? 'Di ba? Because, na si Lord ang in control. 'Di ba? And kung mapapansin niyo dun sa Galatians 5:22, yeah, 22 ba o 20? That it's one of the fruit of the Holy Spirit, 'di ba? Love, joy, peace. 'Di ba? The peace will control the way you think and feel. So doon, since the Holy Spirit is with you, may kapayapaan ka and you will respond well dun sa buhay. Ano man yang kakaharapin mo or kinakaharap mo, kapansanan, sakit, kakulangan sa pera, ano pa ba, sa problema sa relationship, and everything more. 'Di ba? Kung niluhod mo na 'to kay Lord, andun yung confidence mo na, Lord, alam ko may gagawin ka. Hindi ko pa alam yon. Ito yung pinagpe-pray ko. Sana ito yung mga ano, but above all, Lord, mas gusto ko pa rin yung will mo. Eh ako, limited lang naman yung kaya kong isipin. Limited lang naman yung kaya kong gawin. 'Di ba? And even mga tao sa paligid ko, I, I can control yung sarili ko lang. And because of this peace, 'di ba? I can control how I feel and think.
'Di ba? Ay naku, halimbawa nagda-drive ka or may kumat sa'yo, naku kawawa naman 'yun baka nasi-CR na o baka may emergency. 'Di ba nag-iiba yung kung may kapayapaan ka, 'di ba? And how you feel, nagkakaroon ka pa ng compassion, "Ay Lord, huwag niyo pong pabayaan yung driver na 'yun o yung nakasakay dun, baka po may emergency siya." 'Di ba? Pero sa normal na tao, "Loko yun, hahabulin ko nga yun, duduru-duruin ko and baka makapagbitaw ka pa ng masama or baka ikaw pa ang maaksidente." 'Di ba? You see the difference kapagka may peace ka and the peace that, surpasses all understanding. Kaya napakasarap na nandun tayo kay Lord, kasama natin siya. Dahil binabago niya tayo everyday, 'di ba? Mula nung hindi ko pa kilala si Lord, nagmumura ako, 'di ba iba-ibang language pa nga. Pero nung nakilala ko siya, hindi na ako nagmumura, 'di ba? Inunti-unti, binago-bago, 'di ba? But it doesn't happen overnight. 'Di ba meron kang impulse na, "Oop, mapapa mapapagano'n ka na," pero nauuna yung, "Ay oo nga 'no, binago na ako ng Panginoon. I am a new creation." 'Di ba? I represent Christ, I'm an ambassador of Christ. I should be the light and salt, 'di ba, of this world. So, yun yung mga inaaral mo na in effect nag-aano sa'yo, ginagamit ng Holy Spirit din to convict you na, "Oh, ganyan." 'Di ba? So kaya susunod ka because you want to please the Lord. You love the Lord, eh, kaya gusto mo siyang sundin. Amen? Ayan. Oops, ayan. So, pagdating naman sa pag-aalala, too much worry with little relief can wear us out. 'Di ba? Kapagka may mga alalahanin daw na, magwo-worry ka tapos, okey, reremedyohan mo lang ng konti. Okey na yun and then kinabukasan nandun na naman. 'Di ba, okey pagka may isang bagay na okey umiiyak na bata, o sige bigyan mo ng gadget 'yan tatahimik na 'yan, 'di ba? Pero bakit kaya 'to, ano bang kailangan niya? Baka naman hindi 'yan yun, baka gutom siya or baka may sumasakit sa kanya, 'di ba? Pero kung temporary lang, para lang makaano, hindi 'yan magtatagal. 'Di ba sabi nga dito, "Worry keeps our mind busy." 'Di ba? But ironically, all the effort and energy only create more worry. 'Di ba? So, alam mo 'yun, napakagandang paalala na kapagka nag-worry ka, ito ay magre-result palalo do'n sa mga marami pang worry. Naalala ko nga yung isang illustration na um, for example, nawalan ka ng 1,000 at saka binigyan ka ng 1,000. 'Di ba? Pagka binigyan ka ng 1,000, okey. Isa lang yung iniisip mo, saan mo ito gagastusin, 'di ba? Kaya 'to gagastusin, okey, ito alam ko na 'to pambayad ng bills, gano'n, 'di ba? Pero kapag nawalan ka ng 1,000, naku, ang dami mo ng iniisip. Baka ninakawan ako, nadukutan ako, or nalaglag ko dito or doon sa ilalim or sa wallet ko or 'di ba, ang dami mo ng worry. And then, "Uy, baka ninakaw nitong kasama ko sa bahay, ito ano pa kayang ginagawa nito bukod sa pagnanakaw, baka nagda-drugs na 'to." 'Di ba? Ang dami mong puwedeng isipin. Kaya sabi nga nila mas marami daw brain cells yung nagagastos mo dun sa mga negative thoughts mo kaysa dun sa positive thoughts. Kaya para makatipid ka daw sa brain cells, do not worry, 'di ba? But, dun, it's, kidding aside is, only continue to trust the Lord, 'di ba? Kasi kapagka nag-worry ka, mas lalo kang, magwo-worry, 'di ba sunod-sunod yun. Pero kapagka nag-pray ka na, na-i-cast mo na yun kay Lord, 'di ba sabi naman ni Lord, "Cast," 'di ba, "your, burden to me and I will give you rest." 'Di ba? So, pagka binigay mo na sa kanya kailangan may peace ka na. Tanggapin mo na na may gagawin si Lord. Tanggapin mo na na nasa kanyang department na yon. Lalo na kapag ginawa mo na lahat ng best mo, 'di ba? And God will do the rest. Amen? Ano pa pagka nagwo-worry daw tayo? So sabi nga dito, one medical expert says we create about 30,000 thoughts per day, and an uncontrolled thought life creates a perfect environment for ano
needless worry to thrive. 'Di ba, nakalagay dito needless. Hindi naman kasi natin kailangan na mag-alala. Kumbaga may mga maliliit na bagay lang 'yan, pero pinalalaki natin kasi, "Oh, baka ganito mangyari, 'pag ganito yung ginawa ko, ganito yung binigay ko, ganito yung ano ko." Ang dami, 'di ba? But sabi nga dito needless, hindi kailangang mga pag-aalala, 'di ba? Kasi nga 'di ba sabi nga ni Lord Jesus, hindi mo naman ma-extend ang buhay mo sa pag-aalala, eh, 'di ba? Baka mas lalo pa ngang mag-shorten kasi you might try to, do, bad decisions, 'di ba? Kaya with peace, 'di ba, kaya you have try to pray about it and surrender it to the Lord, 'di ba? And yun yung ano mo na peace that surpasses all understanding. Okay, ayan, tuloy natin. So sabi nga sa Corinthians 10:5, that's why we must learn to take captive every thought to make it obedient to Christ. 'Di ba? Ito yung aim natin, eh. 'Di ba? Siguro lahat lahat naman tayo, we are follower of Christ, 'di ba? And being a follower, you obey. Given na yun, it's logic. Follower ka ba ni Lord? Oo. So ibig sabihin obedient ka. 'Di ba? Given na yun, it's logical. I don't know. It's like 1 + 1 = 2. 'Di ba? Kung follower ka ni Christ, you obey, you obedient. 'Di ba? So, as a ano is you take captive every thought you make. So kung may mga, thoughts ka, negative thoughts na puwedeng provoke sa'yo to sin or tempt, kailangan ano mo na siya, 'di ba? Kasi you are an obedient follower of Christ. 'Di ba sabi nga dito, countless things can spark of worry. Sobrang dami na puwedeng mag-spark of worry. Kahit nga lang nandito tayo, puwede tayong ano, mag-worry. Alam mo kung bakit? "Naku, baka bumagsak 'tong bubong. Oh, baka 'tong wall na 'to bumagsak sa akin. Naku, baka araw na araw, baka tamaan ako ng kidlat." 'Di ba ang dami mong puwedeng isipin, talagang countless, 'di ba? "Uy, baka biglang may pumasok dito na ano, hayop." Ang dami mong puwedeng isipin, 'di ba? But the very basic cause of worry is reluctance to trust God. 'Di ba yung ating, pag-deny na magtiwala sa Panginoon. 'Di ba "Ay, ayoko magtiwala." Parang gano'n yung sinasabi natin. Reluctance, ibig sabihin nun ay, lacking of, ah, trust, 'di ba? Ang kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon to take care of the situation in our lives, 'di ba? Na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Kaya nagwo-worry ka kasi dalawa lang naman 'yan, eh. Kumbaga right or left lang 'yan, make or break, 'di ba, yes or no. Magtitiwala ka ba? Hindi muna today, Lord, ako muna, 'di ba, or titiwala ka na, "Oh, yes Lord, tinitiwala ko na sa'yo kaya okey at peace na ako, upo na lang ako dito, nagawa ko na yung mga dapat kong gawin. I will just wait for your department to ayusin yung sitwasyon ko." 'Di ba? So, surrender kay Lord. So, nandun yung pagtitiwala mo sa Panginoon na gagawin niya yung will niya doon sa sitwasyon natin, 'di ba? So, iwasan nating maging reluctant or, kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ayan. Alright? So, we tend to rely on our own strength and strategies. 'Di ba 'yun yung minsan na nakakapag-ano sa atin, nakakapigil sa atin upang magtiwala sa Panginoon. Dahil, okay, kaya ko na 'yan, kaya ko naman, malakas naman ako. Alam ko na yung strategy niyan, napagdaanan ko na 'yan or natutunan ko na 'yan, 'di ba? Or na-experience ko na 'yan. So, kaya-kaya ko na 'yan, 'di ba? Those things ang pigil sa atin upang magtiwala sa Lord, 'di ba? So, it can take time to learn how to trust God instead. So, kapag gano'n daw tayo lagi na sa sariling lakas natin at mga strategy,
ay magiging mabagal yung ating pagtitiwala sa Panginoon, 'di ba? It will take time na, ay, okay, sige, pagka walang-wala nagiging ano, 'di ba, nagiging, ugali nung iba ay, okay, pagka hindi ko na kaya saka na lang ako magpe-pray. Kapagka ano, last resource ko na lang yung pagpe-pray, 'di ba? Eh, buti na lang as a follower of the Lord, yun yung ating first instinct na mag-pray agad. Lord, kailangan ko ng strength, hindi ko kaya 'tong ano, gagawin ko. 'Di ba, Lord, tulungan mo naman ako sa wisdom, give me the right strategy on how to approach this, problem or issue. 'Di ba, when you rely on God, He will, work. 'Di ba sabi nga, when we work, and when we pray, God works. 'Di ba, kaya we surrender it to the Lord. We entrust everything to the Lord. Kaya I always say na, do your best, 'di ba? Kasi, it's always a partnership, 'di ba, na, God's sovereignty and man's responsibility. 'Di ba? Okay, katulad ng, Lord, tagal ko ng ano, nagrerenta, sana po magkabahay na kami." Wala ka namang ginagawa na, sinabihan ka ng Holy Spirit na, "Okay, ganito, mag-ano ka, punta ka do'n, mag-loan ka or, magpunta ka do'n sa Pag-ibig, or mag-start ka ng mag-ipon kung ano man 'yan kaya mong ipunin araw-araw." 'Di ba, may mga strategy na binibigay sa'yo, may wisdom na binibigay sa'yo. But kung hindi mo 'yun gagawin, so you continue to, do kung hindi mo pa nagagawa yung best mo doon sa sitwasyon. 'Di ba? But, hindi ko sinasabi na, ay, kung wala kang gagawin, hindi gagawin 'to ni Lord. God is a gracious God, 'di ba? Hindi natin aalsin yun na God is ano, naalala niyo yung parable of the farmer, 'di ba? Nung may nagtatrabaho sa kanya na, maghapon, and then may tinawag siya, "O, 5:00 na, ba't ano kayong ginagawa niyo diyan? Magtrabaho na rin kayo, oo, punta kayo do'n, suswelduhan ko kayo." And then yung binigay niya doon sa nagtrabaho na maghapon at yung sa ilang oras lang ay parehas lang, 'di ba? Eh, tapos tinanong siya nung ano, kasi siyempre parang nagselos sila na, "Eh, bakit gano'n din sweldo ang binigay mo?" Eh, sabi niya, ako may-ari, wala ba akong karapatan na maging ano, bigyan sila ng gastusin yung, pera ko?" Parang gano'n yung sabi niya, ni-rephrase ko lang, na gastusin yung aking, kayamanan or bayaran sila ng gusto ko, 'di ba? Because God is a gracious God. Kaya as the Holy Spirit leads in your situation, always start praying about it. 'Di ba, na, "Lord, tulungan mo ako dito sa sitwasyon ko. I am tempted to worry. I am tempted na mag-alala dito sa sitwasyon 'to, hindi ko na alam gagawin." 'Di ba? And somehow, God is tinatapik ka para naman makapagkuwentuhan kayo kung hindi ka na nagpe-pray or hindi mo na siya tinatawag. Because you continue to rely on your own strength and strategies, 'di ba? Ayan, tuloy natin. And the only way to learn to trust, ano daw? Ano daw ang only way to learn to trust? Is by doing it. Just do it, sabi nga ng Nike. Magtiwala ka lang. It starts with that practice na, "Lord, di ko kaya 'to, ikaw na pong bahala. Nagawa ko na po ito, ito. Your will be done." 'Di ba? And your department na, 'di ba? "Oh, Lord, masakit yung ganito ko ngayon or hindi ko magawa 'tong ganito. But I cast my burden to you and I'm sure you will give me rest." 'Di ba? And I trust you. 'Di ba sabi nga sa Proverbs 3 verse 5 to 6, 6, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him, surrender to Him, submit to Him, and He will make your path straight." 'Di ba? With all your heart. Hindi lang, "Oh Lord, nagtitiwala ka pero sa totoo, gagawin kaya ni Lord 'yun? Kaya kaya?" 'Di ba? Hindi ka naman pala nagtitiwala. But you have to trust the Lord. Kaya sabihin mo nga, just do it. Just Just trust do God. it. Just 'Yan, 'di trust ba? God. Trust the Lord. Okay. So each time we turn a problem over to God, 'di ba? Each time
We turn a problem over to God. Pag binibigay natin kay God yung mga problema natin, we experience His faithfulness. Okay? Sa tuwing ibibigay daw natin ang mga problema natin kay God or ipapasa natin, 'di ba? Kasi pag pinasa natin kay Lord, we are also obeying what Jesus said to us, na cast all your burdens to me and I will give you rest. 'Di ba? And doon, we experience His faithfulness. 'Di ba? Kaya nga tayo may mga may mga testimony. 'Di ba na, "Uy, sa hirap kong 'to, nabigyan ako ng ganito ni Lord. Ginawa 'to ni Lord sa akin." 'Di ba? And a lot more. Hindi lang 'yan, kaya nga lagi nating sinasabi na the best is yet to come. 'Yan pa lang 'yun, meron pa tayong next life na God is waiting for us, preparing a mansion for us and everything, 'di ba? Kasama si Lord. 'Di ba? So, even in this earth, we experience faithfulness ni Lord. Sabi nga sa Psalm 91, His faithfulness will be our shield. 'Di ba? Sabi sa Psalm 91, para ma-experience mo siya, give the problem to the Lord. Turn the problem to the Lord. 'Di ba? And sabi nga natin, when you surrender, miracle happens. Kasi Lord, obviously, hindi ko kaya yun. Hindi tao may gawa nun. It's all about you. It's all you, Lord. Kaya, the glory, praises, and honor be only be to God. 'Di ba? So gusto mo bang ma-experience ang faithfulness ni Lord? Turn your problem over to God. 'Di ba? Ibigay mo yung mga problema mo kay Lord. Amen? Ayan. So, this makes it easier to trust Him next time. So, syempre, okay, nag-trust ka na. Sabi nga, just do it. So, do and do and do. 'Di ba? Sabi nga sa James, yung character mo, yung mga, ah, yung habit turns into character. When you trust God, little by little, di ba? Magiging habit mo na yan. Okay, may pagdalang, okay. Yeah, usual na, dapat i-trust ko kay God. So, nagiging easier na. Na okay, kung hindi nangyari, at peace pa rin ako. Kasi ibig sabihin, hindi will ni Lord. Kasi mas gusto ko nga yung will ni Lord eh. Di ba? Mas gusto ko yung will niya, yung way niya, yung niya, timing. 'Di ba? Kaya when you start a habit trusting the Lord, so mako-continue mo yung character mo that will be God trusting yung whole life mo. Your decision every day will be trusting the Lord. 'Di ba? Will be focusing on the Lord. Will be depending on the Lord. 'Di ba? And hindi ka man mag-trust ngayon, God is a gracious God and there will always be next time. Pero sabi nga, kapagka daw pinagdadaanan mo pa yang iyong problem na yan, ulit ng, na may negative impact sa'yo, ibig sabihin hindi mo pa natutunan yung aral na yun. Kaya uulit-ulitin mo yun. Kahit pa ba, okay, araw-araw ka nandiyan sa sitwasyon na yan. Halimbawa, ako nasa wheelchair ako everyday. Kung hindi pa ako nagta-trust kay Lord na, Lord, alam ko someday dadating yung healing sa akin or otherwise uuwi rin ako diyan kasama mo and I will papalitan mo 'to ng glorified body. 'Di ba nandun yung pagtitiwala mo kay Lord, 'di ba? And kahit hindi mo gawin yon, the next day may opportunity ka uli. 'Di ba kaya nga kanina nagpapasalamat tayo naman, hininga pa tayo everyday, 'di ba? It's always an opportunity every day to go back to God, to trust God, to repent for our sins, to serve Him. Kung hindi ka nag-serve kahapon, 'di ba? To be transformed, to have the opportunity to be transformed by the Lord, to be molded by the Lord for today, 'di ba? And to the next mission na ipapagawa niya sa iyo. 'Di ba? Oh, you see how gracious God is. 'Di ba? Kaya alam mo 'yun, we have no excuse not to trust Him. We have no excuse not to follow Him kasi binigay niya sa atin ang lahat, 'di ba? Not in our own standard, but in His, 'di ba? Like we always said, this life is not all about us. It's all about Him. So trust Him. And sabihin natin, just do it. Okay? Ayan. So sabi pa nga dito, when worry rises up,
ito na yung magiging prayer mo, God, I trust you completely. Eh sabihin nga natin, God, I trust you completely. Yan. For sure, araw-araw yan. Dumadating yung temptation na yan. Worry, 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 worry. But ito yung magiging prayer natin na God, I trust you completely. There is no need to worry because you can take care of it. Diba? You can take care of it. Diba? So, kapag sinabi mo yun, so dapat at peace ka na. Diba? For example, lahat naman tayo mga dumaan sa pagkabata. Pag sabi ng tatay mo o ng nanay mo, "Huwag mo nang alalahanin yan anak, ako nang bahala." 'Di ba nandun na yung, okay, praise God, thank you Lord. Parang naalis sa'yo, nabunutan ka ng tinik pag sinabi sa'yo, "Ako nang bahala." Katulad din ito sa ating Ama sa Langit, 'di ba? When you say that, "God, I trust you completely." Completely, 100%, walang halong duda, 'di ba? So, on that magi-gain mo yung peace that surpasses all understanding. And sabi pa nga dito, the more you acknowledge this truth, the easier you'll find it to fix your mind on trust rather than worry. Di ba? Kailangan maintindihan mo to at ma-acknowledge mo, matanggap mo sa buhay mo, sa pag-iisip mo. Di ba? That if you trust God completely, mapopokus yung mind mo doon sa pagtitiwala sa Diyos kaysa sa pag-worry. Amen? Alright. So, ito naman yung ating reflection. So, bago tayo magpunta sa discussion, did you know that God trusted you? That's why He allowed you to undergo that trial. Ano man yung trial na pinagdadaanan mo, God trusted you. Katulad ng pinagkwentuhan natin kanina sa upuan, 'di ba? Ginawa ko 'to, pinatibay ko 'to, dinisign ko 'to for this tibay. Kumbaga sa kumbaga sa ano bang kumbaga sa cellphone, matibay na matibay 'to. 'Di ba kahit padaanan mo 'to ng sasakyan or ibato mo 'to sa matibay 'to. 'Di ba kasi alam ni Lord yung ginawa niya, yung capacity ng kanyang gawa. Kaya pinadadaan ka diyan sa trial na 'yan kasi alam niya na ikaw ay matibay. Alam niya na kakayanin mo and alam niya na ikaw ay, ah, magiging proud si Lord sa'yo because, mapagtatagumpayan mo 'yan. Not on your own strength, but to the designer, to the creator, to the powerful creator of heaven and earth who designed you. 'Di ba? And there are verses here na pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon katulad ng, "He trusts us with the stewardship of the world." 'Di ba? Sabi sa Psalm 8:5-8, "Ultimately with the possession of His kingdom." Sa Daniel 7:18, 22 and 27. And even judging the world and angels sa 1 Corinthians 6:2-3. 'Di ba? And living in us, He gave us wisdom and competence to begin making sound decision now. 'Di ba? So hindi mo ba alam na kumbaga high quality ka, high class ka kaya God allowed you to pass there sa trial na 'yan, 'di ba? And ang pinakamaganda nito, in those trial, kasama natin ang Lord, 'di ba? Kasama natin siya at hindi tayo nag-iisa. 'Di ba? Kaya sabihin mo sa sarili mo na, I was chosen by God to undergo this trial because He loves me and He gave me an opportunity to be used by Him, 'di ba? To accomplish His plan and will in this world, 'di ba? Kaya magtiwala ka kay Lord. The trust that He gave you is the trust that you will give back to Him, 'di ba? Because we have a relationship with the Lord. Andun yung nagtitiwala tayo sa isa't isa, 'di ba? Nagtitiwala tayo kay Lord and tayo rin pinagtitiwalaan ni Lord. Kaya we don't lose that trust, 'di ba? Na ano man yung pagdadaanan mo or pinagdadaanan mo,
entrust it to the Lord, and believe that He will do great, amazing things through us, in us, and with us. Amen? Amen. That's good. Amen. Amen. Alright. Amen. So, yung take home naman natin ay, you are stronger than you look. Sabihin mo nga sa sarili mo, You o are kaya, Are stronger 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 than you look. Diba? And if God is for us, who can be against us? Amen? So, Amen. tingnan mo na itsura mo, you are stronger than you look. Diba? Yes. Praise God. Alright. Praise God. Ayan. So, bago tayo magpunta sa discussion questions natin, can I just pray for you? Ayan. Okay, Father God in heaven, thank you, Lord, for everything that you have given us today. Thank you, Lord, sa peace that surpasses all understanding. Thank you, Lord, for the blessed assurance. Thank you, Lord, that the Creator of the universe trusts us, Panginoon. Thank you, Lord, that you design us, Panginoon, na maging matibay. Thank you, Lord, that you design us to have a relationship with you, Panginoon. Thank you, Lord, for everything that you have done, doing, and will do, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. And we totally surrender it all to you. Ano man yung mga problems namin, trials, obstacles, isinusurrender namin to sa iyo, Panginoon. We turn over it to you, Lord. And we know that you are in control and you are at work sa buhay namin, O God. Thank you, Lord, for the opportunity to be used by you in our situation, to let your light shine through us, Panginoon, and to let be the salt and light sa mundong ito, Panginoon. Di po namin to kaya, Panginoon, without you. And empower us to always obey you, Panginoon, and see things according to your wills and plans, Panginoon. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga mata sa mga bagay na gusto niyong ipakita sa amin at ipagawa, Panginoon. Help us to trust 100%, Panginoon, completely to you all the time, every moment, Panginoon, and to not lean on our own understanding. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. At maraming salamat, Panginoon, and we surrender, we give thanks, we give you glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. All right. So yung ating magiging discussion question is, what are the things that make you worry? Iba yung mga bagay na nagpapabigay sa'yo na mag-alala ka? Diba? And number two, what did you learn today? Ano ba yung natutunan mo today? And then, how do you know how strong you are and why? Alam mo ba kung gaano ka katibay, kalakas, 'di ba? At bakit? Ayan. So, praise God. And then, syempre, bago tayo mag-discussion question, may picture muna, baka magkalimutan. Ayan. Alright, so can you guys open your cameras para dun sa mga pwedeng mag-open dun sa hindi, okay lang po, hindi po namin pinipilit. Alam po namin na may mga problems minsan yung ating mga cameras. Alright, so ready na ba? Okay. Smile, smile. 1, 2, 3. One more. Ayan, praise God. Alright, sige bro Mark, you can open our Hindi pa. breakout rooms. Okay. Okay po. Let us Thank you, enjoy bro. our discussion Praise and let God. us pray. Glory to God. Huwag nating pakalimutan po na mag-pray. Okay? Yan, naka-open na po. Thanks, bro Mark. Welcome po.
Wala po akong marinig. Join na po kayo sa breakout. Join na po kayo. Egay, Melanie, Romel, Vicente. Ayan, join na po kayo sa breakout room. Hello po. Hello po. Hindi po kayo naka-join? Naka-join na po. Ha? Egay po tayo, egay. Bakit po nandito pa kayo? Wait lang ha. Po. Hindi niyo yata napindot. Sige po, babalikan ko. And then ibabalik kita sa number. Hey guys, join na kayo. Vicente, join na po kayo.